ito po, baha pa rin sa ilang kalsada sa Maynila. Dulot po ng walang patid na pagulan. Naroon po si Von Aquino. Von? Yes, Pia, baha pa rin nga sa ilang kalsada dito sa Maynila dahil sa patuloy na pagulan. Kaya naman yung mga ilan nating mga kababayan na papasok sa kanilang trabaho ay na-stranded na. Hindi na passable ang magkabilang lane ng Maria Rosa Avenue, corner Calao Avenue dahil sa hanggang tuhod na baha, kaya naman ang ibang mga kababayan natin ay pinili na lang lumusong sa baha. Meron namang naghihintay sa gilid ng kalye at nagbabaka sakaling humupa na ang baha ngayon. Ang dalawang bus naman na aming naabutan na biyaheng Baklaran huminto na sa bahagi ng Orosa Street sa pangambang tumirik sa lagpas tuhod na baha. Ang ilang pasahero naman ng mga humintong bus ay nanatili na lamang sa loob at piniling maghintay humupa ng baha. At dahil hindi na passable ang Maria Rosa Avenue, pinili na lamang magbayad ng ilang pasahero ng halagang 100 piso makatawid lamang patungong LRT station sa Quirino Avenue. Samantala, gutter deep pa rin ang baha sa Padre Burgos Avenue sa tapat ng Manila City Hall at National Museum simula pa kaninang madaling araw. Pia, sa ngayon dito sa Rojas Boulevard ay gutter deep pa rin ang tubig baha at yung iba namang bahagi ng Rojas Boulevard ay hanggang tuhod pa rin ang baha kung saan nakita nga natin yung ilang mga sasakyan na lumusong dyan o sumuong dyan sa baha na yan ay tumirek kaninang umaga. Yung iba naman natin mga kababayan na papasok sa kanilang mga trabaho na dumaan dyan sa Rojas Boulevard ay nilusong din yung tubig baha na yan kahit pa hanggang tuhod na kanina. At kanina naman ay nakita din natin yung seaside dyan sa may Baywalk at medyo kalmado naman yung Manila Bay pero yung mga basura ay nasa gilid pa rin. Ito nga golf course dito sa Intramuros ay nagmistula na rin lawa, no? Katulad na lamang nitong nasa likod ko na hanggang tuhod ang baha na sinusuong pa rin ng mga ilang sasakyan na nagdaraan dito. Pia? Von, meron kami nakikita, no, may live na kuha din tayo dyan sa TM Calao at parang parang mukhang mas malalim ata yung tubig dyan. May impormasyon ka ba tungkol doon? Tama ka dyan, Pia. Mas malalim nga yan. Kaya nga hindi na kami nakapunta sa bandang yan dahil medyo na-stranded na kami pagdating doon sa may Maria Rosa. Yun nga ilang bus hindi na rin sumuong papunta doon. At yung mga pedicab na lamang, yun talagang nakakarating doon sa may banda doon na naniningil naman ng mas mahal na bayad, no? At ayon nga sa mga nakausap natin, hanggang bewang at hanggang dibdib yung mga baha na nakita nila dyan kanina sa TM Calao. Ito ba, Von, yung sinasabi mo naniningil ng tig 100 piso, yung mga pedicab? Tama ka dyan, Pia. Dahil kanina, yung mga papasok sa trabaho, talagang desperado na sila makarating doon sa kanilang patutunguhan. Kaya naman, talagang nagbayad na sila para lang makarating doon sa LRT para makauwi na o kaya ay makapasok pa rin sa kanilang trabaho. Okay, siguro dinagdagan nila kasi pahirapan rin naman para sa pedicab driver, ano? Pero, Von, mukhang napakarami pa rin pumapasok sa kanilang mga opisina dyan. Wala ba tayong impormasyon mula sa, meron ka bang impormasyon, no, mula sa mga ibang opisina dyan na nagsuspende na ng pasok ng maaga? Meron ka bang nakikita na eto, sa mga oras pa lang na ito ay pauwi na dahil nagsuspende na yung kanilang opisina? Sa ngayon, Pia, ay wala pa tayong nakikita mga nagsisiuwi, ano? Pero kanina, yung mga nakausap natin mga empleyado, talagang determinado pa rin silang makapasok dahil yung iba hindi nga alam nung kanilang mga amo na stranded sila dito sa may bahagi ng Orosa at saka dito sa may Rojas Boulevard. Kaya naman yung mga iba nating kababayan, talagang pinipilit na lang nila, katulad ng mga nakasakay doon sa bus na stranded kanina, ang sabi nila talagang hihintayin nilang humupa yung baha, no? Talagang ine-expect nila na kapag medyo tumigil na yung ulan ay bababa na yung tubig baha at makakalagpas na sila. Meron ba tayong impormasyon, Von, or may nakita ka pa dyan na yung mga water pump, no? Kasi usually, di ba, halimbawa dyan sa may Loton, pag talagang mataas na yung tubig, pinapump na lang yan ng mga local government teams, no? Mga rescue team or yung lokal na pamahalaan. May nakita ka ba sa ngayon? Sa ngayon, Pia, wala pa tayo nakita mga water pump, pero katulad na lamang dito sa Ross Boulevard, humuhupa naman yung baha. Pero tumataas ito kapag talagang yung buhos ng ulan na yung nararanasan dito. Pero kapag naman tumila siya ng kakaunti, bumababa naman siya kagad. Okay, so kahit konting tila baba agad, naku, ang problema lang talagang mukhang magpapatuloy pa, no, itong pag-ulan na ito. Mula ba kaninang madaling araw sa pag-abang mo dyan, Von, ganito ba? Biglang buhos, tapos huhupa, tapos biglang buhos ulit? Tama ka dyan, Pia. At kanina nga, no, parang inoorasan namin
yung pagtila, ayan ay hindi lumalagpas ng 2 o 3 minuto at bubuhos na naman ng napakalakas. Kaya naman nag-gutter deep ka agad yung humupang baha at parang akyat baba lamang, no, yung pagtaas ng tubig dito sa may bandang Roxas Boulevard. Pero yung doon sa Padre Burgos, sa tapat ng Manila City Hall, yan ay halos hindi na bumababa dahil kanina yung hanggang tuhod ay nananatiling hanggang tuhod na umabot pa rin doon sa gutter deep kapag medyo humuhupa yung ulan. Tsaka parang wala tayong nakikita, Vono, doon sa mga video na yung mga rescue truck, halimbawa ng MMDA. Kasi di ba kadalasan pag may mga stranded na pasahero, meron silang mga malalaking truck na doon na lang nila isinasakay yung mga na-stranded. Tama ka dyan, Pia. Doon nga sa Maria Orosa kanina, no, yung isang bumalik na bus, papunta na siyang Fairview, nagpasaklolo pa daw siya doon sa towing truck dahil nalusot sila doon sa manhole. Kanina ay nakapanayam natin yan, no? Ngayon ay pabalik na sila noong doon sa Fairview at umikot pa raw sila dahil nga hindi na sila makadaan doon sa ibang ruta na talagang normal nilang dinadaanan. Okay, Von, huli na lang. Siguro naman lahat ng nakikita mong bumabiyahe talagang may importanteng pakay. Wala naman dyan yung talagang namamasyal lang, no? At yung talagang lumabas lang ng bahay para lang makilaro or mamasyal sa ilalim ng ulan. Pia, merong mga ganyang eksena dito sa Roxas Boulevard. Katulad na lamang kanina, yung mga bata na nakikita natin naliligo doon sa tubig baha na hanggang tuhod. At meron din naman mga nagbibisikleta dahil medyo humuhupa naman yung baha dito sa Roxas Boulevard. At yung iba kasi ay nakatira lang siguro malapit dito at sinasamantala nila na walang masyadong mga sasakyan na dumaraan dito sa Roxas Boulevard, hindi katulad ng normal na araw. Alright, nako, sige, ingat-ingat na lang sa lahat, no? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino.